Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. Live na live po tayo dito sa ABS-CBN Chapel. So today, we celebrate the Palm Sunday of the Lord's Passion. It is also called Ale Kapwa Sunday. And we commemorated the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya ngayon po, we start the Holy Week. 40 days of Lent, but this week, we meditate on the suffering, death, and resurrection of Jesus. Here, sa ating pong Media Apostolate, the Healing Eucharist Incorporated in cooperation with ABS-CBN for the past 18 years. Tuloy-tuloy po ang ating pagdiriwang ng Paschal Triduum, kaya ngayong 2025. Sa mga hindi po makakapunta sa mga simbahan, celebration of the Lord's Supper, yan po ay Thursday, Holy Thursday at 5 to 6 p.m. At sa Veneration of the Cross on Friday, after po ng live ng 7 last words sa Diocesan Shrine of Jesus sa Divine Word, meron naman po tayo dito ang Veneration of the Cross at 3 to 4 p.m. At following day, Holy Saturday, at 10 to 11 p.m., we will celebrate the Easter Vigil Mass. Hindi niyo po na itatanong, before this Holy Week, I personally experienced a little Paschal Triduum. Ito rin po, malamang ay karanasan ninyo, the suffering, death, and resurrection of Jesus. Ako po yung nagmuni-muni at hanggang ngayon, nararamdaman pa rin natin the effects of U.S. trade tariffs. Yes, mayroon pong 90 days pause, but the tariff given to China entering United States, malakas pa rin po ang epekto. Regarding death, we were ordained 1988. We were 12. Hanggang ang isa sa kaklase namin, Father Eupemio, and we call him Pemio, his real name is Eupemio Sombrio SBD, died. We were supposed to celebrate our 38th priestly anniversary. 37 years na po kaming pari, going 38. So kindly include also in your prayers, in our prayers, the soul of Father Pemio. When we had our house council meeting, we already decided when to bless our newly renovated retirement house. We were supposed to contact Bibian K. Ascuna. But to our great surprise, she went back to the Lord. She is the president and owner of Mercury Drug Store. Paghihirap, kamatayan. At noong nakaraang araw, may nagpadala din naman sa akin ng isang announcement na nagsasabi, the 18th United Architects of the Philippines Likha Gold Medal awardee, Architect Ana Mangalino-Ling, and even her husband also received that, Architect Jose Xiaoling of GSLA Architects. Para sa akin, this is the passing over, suffering, death, and resurrection. So this is now the last Sunday of Lent. And what is Lent? It is a journey, not just a mere journey. It is our spiritual journey, going to where? To become holy. Pakisabi sa katabi, may 1 linggo ka pa. To be exact, 6 na araw.
para maging banal. Where do holy people go? Saan ba pupunta ang mga banal? Saan pa? Sa langit. Pakitapik uli ang katabi. Malapit-lapit na, pero wag mo na ngayon, Lord. No? Ibig lang sabihin, this is our real destination. Holy Week, Semana Santa. Semana Santa. Ang ganda ng Holy Week, English. Semana Santa, hindi naman Tagalog, hindi Pilipino. Yan ay Espanyol. At nais kong ulitin, paulit-ulit, ang sarap namnamin. Bakit natin tinatawag ito? Dahil sa Tagalog, sa Pilipino, ang tawag natin ay mahal na araw. Bakit meron bang, meron pong nagpapaala-ala lang sa atin. Ano ang sabi? Ang Semana Santa ay Holy Week. Dapat ang Tagalog, ang Pilipino, banal na linggo. At sabi nga ng mga kabataan ngayon, anyari. Anong nangyari? Bakit banal na linggo sana? Ay bakit naging mahal na araw? Napakalalim po ng ibig sabihin. And I'm very grateful to God for this insight. So tingnan natin ang salitang mahal. Kaya yung mahal, siyempre, number one, it means love. Pakisabi nga sa katabi, I love you, mahal kita. Di ba? Ang sarap-sarap. Yan ang unang ibig sabihin ng love, mahal. Pangalawa, ang mahal. Very expensive. Ayun. Masyadong mataas ang presyo na to. Di ba? Expensive. That's expensive. Ang mahal naman yan. Ang mahal-mahal. Siyempre, ikaw ba naman ang mayroong original? Ayan, ano? Pero may pangatlo pa. Uy, mahal. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukhang artista ba yan? Uy, parang si Mahal. Ayun, ano? Sino? Wala na yata si Mahal. Mayroong pang mura. O, di ba? Ano ibig sabihin na ito? Ang mahal pala, it could mean, at sa totoo lang, ikaw, tayo, sa Diyos, kay Jesus, we are truly loved. Amen? We are expensive. We are priceless. At masigit pa tayo ng mga artista, ng mga ABS-CBN sa mata ng Diyos. Amen? And let's look the relation of Jesus to us. Mahal na mahal tayo ni Jesus. He gave Himself, His life for us. Napakamahal natin. Nagbayad siya ng most expensive pagbabayad, payment, offering His life. Kaya nga tayo ay priceless. At higit pa tayo sa isang artista. At dahil dito, tayo ay nagiging banal. Amen? Nagiging banal tayong lahat. And now, the fourth meaning of mahal, it means banal. Kaya nga ang ganda pala, ito ang ibig sabihin ng mahal, banal. Pakisabi nga sa katabi, mahal ka. Yan. Ibig sabihin, banal ka. Amen? So, mahal na araw. Mahal ka ni Jesus araw-araw. Mahal ka ng Diyos araw-araw. Hindi ka lang mahal sa loob ng isang linggo. Kaya mas malalim. Minamahal tayo araw-araw ni Jesus, ng Diyos, ng Banal na Espiritu Santo. Kaya tayo ay nagiging banal araw-araw. And this is the solution of the world. Bakit maraming problema sa politika, sa pamilya? Kasi hindi pa banal. Pag tayo'y naging banal, wala nang problema. At tamang-tama, 2025, Jubilee Year. At ang ating tema, The Pilgrims of Hope, nga manlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya, binubuklod ng pag-ibig, patungo sa kaharian ng langit. Kaya nga, Q&A natin, feel mo, gets mo, gawin mo. Purihin natin ang Panginoon.